Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meron lang akong nabasang katanungan. Ang tanong na ito ay hindi itinanong sa akin ng personal, pero nabasa ko lamang ito sa group chat namin. Bagkus ito ay naka-address sa ibang mga tinatanungan, pero interesting siya at gusto ko siyang sagutin, kaya minabuti na ito ay pinag-aralan ko, na-research ko ang mga bagay-bagay tungkol dito, at ito ay kinakailangan din malaman ng ating mga kababayan, particularly dyan sa Pilipinas, dahil ito ay rampant, ito ay kilala na karamihan ay gumagamit. Kasalukuyang ito ay existing, umiiral, at ginagamit ng ilan sa mga kapatid natin. So napakahalaga na bigyang linaw ang bagay na ito. So ang katanungan ay ganito: Assalamualaikum, sana po ay mapansin ninyo ako. Kailangan ko po ng tulong at paliwanag ninyo. Tanong ko po sana kung haram ba ang paggamit ng SPay Later sa Shopee at Maribank application at ang Shopee VIP membership. Jazakallahu khairan po. So shout out sa mga lahat ng mga gumagamit ng Shopee, specifically ang Spay Later o Pay Later is Pay Later kasi Shopee, at saka Shopee VIP membership at saka Maribank application. Actually ako personally hindi ko ginagamit ito kasi wala ako sa Pilipinas, nasa ibang bansa ako. At yun nga, pinag-aralan natin yung condition in terms nila o terms and condition nila ng mga bagay na ito. Sagutin natin mga kapatid. So Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jazakallahu khair sa katanungan na ito. Napakahalagang katanungan ito mga kapatid, dahil ito ay may kinalaman sa riba o patubo or interest. At sa mga makabagong financial services talaga, mahalagang suriin ang bawat serbisyo ng magkakahiwalay. So ang tanong, haram ba ang paggamit ng Spay Later sa Shopee, Maribank application at ang Shopee VIP membership? Bilang kasagutan dito mga kapatid, briefly, hindi pare-pareho ang hatol sa tatlong ito. Ang Spay Later sa pangkalahatan ay hindi pinahihintulutan kung ang transaction ay may interest, mayroong riba o may late payment charges na nakabatay sa utang. Samantala ang Maribank application, ang hatol ay nakadepende din sa particular na produkto o serbisyo na ginagamit. Kung ito ay may interest bearing savings o conventional loans, hindi ito pinahihintulutan. Kung simpleng digital wallet o transfer service lamang na walang riba, maaari itong gamitin. Samantala ang Shopee VIP membership, ang pagiging miyembro mismo ay hindi otomatikong haram. Kung ang membership ay nagbibigay lamang ng mga discounts, vouchers o benepisyo at walang elementong ipinagbabawal sa Sharia. So una, ang hatol sa Spay Later, in details explanation tungkol dito mga kapatid. So ang Spay Later ay isang buy now, pay later or BNPL facility. Kung ang babayarang halaga ay mas mataas kaysa sa tunay na presyo dahil sa financing charges, interests o katulad nito, ito ay pumapasok sa usapin ng riba. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahalallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, sa surat al-Baqarah, pinahihintulutan ng Allah ang kalakalan at ipinagbabawal niya ang riba. Gayon din, sinabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, sa surat al-Baqarah. O kayo mga sumasampalataya, matakot kayo sa Allah at talikuran ninyo ang anumang natitirang riba kung kayo ay tunay na mga mananampalataya. Kung zero interest ang promo, kung ang produkto ay tunay na ipinagbili sa isang malinaw at nakaperming presyo, walang interest o zero interest, walang karagdagang bayad dahil lamang sa pagpapaliban ng pagbabayad, at walang riba-based penalty na papasanin ng gumagamit, may mga kontemporaryong scholar na nagpapahintulot dito bilang bay' bithaman. Ang ibig sabihin ng bay' bithaman ajil, ito yung deferred payment sale. Subalit kung ang kontrata ay
naglalaman ng interest o interest-based late payment charges na dapat itong iwasan. So, ikalawa, ang hatol sa Maribank application. Hindi maaring hatulan ang buong application sa iisang hatol sapagkat iba-iba ang serbisyo nito. Tama? Halimbawa, simpleng money transfer, pagbabayad ng bills, digital wallet, savings account, or lending products. Ang bawat isa ay may magkakaibang ruling. Kung ang savings ay kumikita dahil sa interests, ito ay hindi pinahihintulutan. Kung ang loan ay may interests, ito rin ay hindi pinahihintulutan. Kung ginagamit lamang bilang digital wallet o pambayad at walang riba sa mismong transaction, wala namang nakikitang pagbabawal dito sa pangkalahatan. Ikatlo, yung Shopee VIP membership. Ang membership mismo ay hindi nagiging haram dahil lamang ito ay membership. Kung ang benepisyo ay libreng shipping, vouchers, discounts, priority services, at walang kasamang ipinagbabawal na kondisyon, ito ay pinahihintulutan sa asal na batayan, sa original na batayan. Sapagkat ang pangunahing prinsipyo sa mga transaksyon ay al-aslu fil ma'amalati al-ibaha. Ang batayang hatol sa mga transaksyon ay pagiging pinahihintulutan, maliban kung may malinaw na ebidensyang nagbabawal dito. So isang mahalagang paalala kapatid na hindi sapat na tingnan lamang ang pangalan ng serbisyo. Ang dapat suriin ay ang actual na kontrata at mga tuntunin o tinatawag na terms and conditions. Maaring ang isang produkto ay pinahihintulutan sa isang sitwasyon, ngunit hindi na pinahihintulutan sa ibang sitwasyon dahil sa interest, dahil sa penalties o iba pang ipinagbabawal na kondisyon. Kaya bago gumamit ng anumang financial product, mabuting basahin ang kasunduan at tiyakin na walang sangkap ng riba, walang garar o labis na kawalan ng katiyakan o iba pang ipinagbabawal sa batas ng Sharia. Okay? So bilang buod sa mga nasabi natin mga kapatid, so pay later, anong hatol? Hindi pinahihintulutan kung may interest o interest-based late payment charges, kung tunay na 0% at walang riba sa kontrata, may mga scholar na nagpapahintulot dito. Ang Maribank application nakadepende sa produktong ginagamit. Ang interest-bearing savings at conventional loans ay hindi pinahintulutan kung simpleng wallet o transfer service lamang ay maaaring gamitin kung walang riba. Ang Shopee VIP membership pinahintulutan kung ang membership ay para lamang sa mga discounts at benepisyo, vouchers at walang ipinagbabawal na kondisyon. Okay? Kaya ang isang Muslim ay narapat maging maingat sa mga transaksyon may kinalaman sa utang at pananalapi, sapagkat ang riba ay kabilang sa pinakamahigpit na ipinagbabawal sa Islam. Kung may alinlangan sa isang kontrata, ang pag-iwas dito ay mas ligtas para sa mananampalataya. Kaya sinabi ng Propeta Sallam, "Da' ma yaribuka ila ma la yuribuk." Rawahu Tirmidhi wa Nasai. Iwanan mo ang mga bagay na nagdudulot sa iyo ng pag-alinlangan at piliin mo ang hindi nagdudulot ng pag-alinlangan. So, hopefully ay naging malinaw ang mga bagay na ito, inshallah, at napagbigay tayo ng impormasyon tungkol dito. At kung meron man ako mga pagkakamali, ito ay hinihingi ko ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ito ay mabuti at tama at tumpak, ito ay mula sa Allah. So, barakallahu fikum. Allahu a'lam bisawab. So, nakabihamdika, shallallahu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.